Hello mga katandims, ka-8C, Kalingap. Kumusta na kayo? Hello, it's me, Darlene Vlog. So bago tayo mag-reaction, i-shoutout mo natin si Kuya Val, si Ate Edna, si Kalingap Rab. Ang mga kasama natin dito sa Team Kalingap, ng mga Roy Actors, sa Kalipa, sa Karaba, shoutout sa inyo. At siyempre ang mga charity vlogger, mga ambassador, mga DPT, shoutout. At special mention ko po siyempre ang Jomar at Carla, shoutout. Huwag niyo po kalimutan i-subscribe ang channel ni Kalingap Rab, siyempre ang Rab Matubang, Kalingap Rab, at saka Kalingap Lantahanan. At shoutout sa presidente ng Kalipa, si Sir Tirador. So, dito tayo mga Kalingap ka-ITZY, no? Kasi ilang araw na itong napapag-usapan itong about sa Viancy at ITZY. Kung naalala niyo sa part 97, no, na yung kay Viancy, na sabi niya, uminto siya, nagsabi siya na ihinto na ito, naba siya doon, no? Maraming nag-reaction dyan. So, napag-usapan din ito sa Karaba. So, hanggang ngayon, nandito pa rin napapag-usapan yung about dito. Kaya sabi ko, magbibigay rin ako ng aking opinion. At ito nga parang napapag-usapan din itong sulat ng nanay ni Viancy na hindi ko na lang babasahin, parang general na lang ang aking reaction. Sa akin, bilang nanay, katulad din ng nanay ni Carla, di ba po, nag-reaction siya. Nag-react sila kasi nabas ang kanilang anak. Para sa akin din, katulad niyan, isa akong nanay, gagawin ko ang lahat kung ang nanay, anak ko ay talagang binabash. No? Gagawin ko ang lahat para ipagtanggol ang anak ko. Kung inaapi sa school, pupunta ka, kakausapin mo ang principal. At para kausapin na may estudyante, pwede i-suspended. Pag hindi na talaga makausap ang school, siyempre saan ka pupunta? Sa DepEd or sa CHED. Depende yon sa kaso na yung hindi na mapapag-usapan sa school, siyempre, dahil pinagtatanggol mo anak mo, ang iba na pupunta sa DepEd. Di ba po? Pag hindi nasaway itong mga estudyante, saan ka ba lalapit? Siyempre, sa DepEd or sa barangay. Pero dito sa mga nanay ng ating mga beneficiary, beneficiary ng Kalingap, beneficiary ni Kalingap Rab, minsan din dahil ang mga anak nila ay sikat, no, nababash. Kasi the more na sumisikat ka, the more talaga nadadami ang basher mo, no. Pag below the belt na talaga, siguro normal yun sa bugso ng damdamin na bilang nanay, talagang makakapagsagot ka rin via softmail, makakapos. Pero may mga basher din na, wala yan, no. Pero isa rin na masasabi ko rin sa mga nanay, siguro na wag na lang magbasa ng comments, no. Kasi minsan siguro may nag-share. Ang narinig ko na may nagme-message daw sa nanay ni Viancy, nagsisi ng mga picture o kung ano-ano ba, na parang sinisiraan sa HC. Kahit si Edo sinisiraan. So bilang nanay rin, mapipikon ka rin, no? Pero sa tingin ko, hindi mo agad-agad matatanggap yun kasi nasa message request yan. Pero minsan nagtataka ako sa messenger, biglang may mag-pop up na someone message you, wala sa inbox mo, pero may makikita kang mag-pop up na message, wala sa messenger mo, pag pinindot mo, nasa message request pala, no? So, minsan, hindi talaga natin naiwasan. Pero ito siguro sa nanay ni Viancy at saka ni Carla, kung maaari, magtigpi, no? Tiis din natin hanggang kaya natin. Kasi yung mga anak talaga natin is nasa social media na binabas, kahit kunting bagay, kunting galaw, ibabash ka, kung anong pananamit mo, ibabash ka, no? So, wala ka nang, gagawa ka ng mabuti, ibabash ka, gagawa ka ng maganda, hanapan ka pa rin ng butas para ibabash ka dito sa social media. So, talagang wala. Mga artista nga, no? Mga artista, kahit sikat na sikat, gaano sila kaganda, halos perfect ang kanilang beauty, ang kanilang anak buhay, magagaling sila umakting, halos lahat makikita mo sa kanila, pero naku, binabas pa rin sila. So ito mga Kalingap Angel, so siguro sa mga nanay, no, tiis-tiisin muna natin ang ating pasensya, na wag na lang muna sumagot, kasi sabi nila, itong nanay doon ni Viancy is nagpapasikat din, no, nung mag-post naglabas ng saloobin, yun, binasa naman, nagpapasikat din daw, gumaya rin daw sa nanay ni Carla na nagsalita. Hindi naman ganon, normal talaga sa nanay na magsasalita. So para sa akin, sa mga nanay siguro, tiisin muna, pero pag punong-puno ka, pero sa tingin ko, itong nanay ni Carla, punong-puno na rin siya, kaya siya nagsalita. Ito naman ang nanay ni Viancy, punong-puno na naman, nagsalita na naman, kasi talaga daw binabas ang kanyang anak. So, tayong nanay, nasasaktan tayo, minsan iiyak tayo, di ba po? Iyak tayo dahil nababash ang ating mga anak. So, normal talaga yun, no? So, siguro, sa mga nanay dyan, intindihin din natin, huwag nyo ibasa ang nanay. Kasi alam ko na naintindihan nyo sa mga anak nyo, apo nyo, ganyan din ang inyong gagawin. Diba po mga Kalingap, Jumcar at ka-ITZY.
Hindi naman siguro sinasadya na, ay gagawin ko to para sumikat ako. Siyempre, gagawin ng magulang ang tungkulin bilang nanay na ipagtanggol ang anak, no? Pagtanggol ang mga anak na yung inaapi na. So dito naman sa live ni Ido is nabash na naman daw, nabash na naman siya nga. Dahil nga doon na, di ba po, no? Sabi ni Ido doon sa part 97 na hihintayin kita sa tagpuan. So parang may na-comment siya nga saan ang tagpuan. So ito si Ido, mapipikon ka rin sa mga basyo na paulit-ulit na comment. Ipalagay natin, no, ng tagpuan. Hindi naman kailangan sabihin sa inyo, guys, saan ang tagpuan? Doon sa SM. Hindi naman talaga kailangan sabihin nyo kasi sa kanila na yun, personal nila yan. So normal yun na para daw, no, iwan ko ba, sumama rin ng loob dahil nakabasa, dahil nakarinig kasi sabi ni Ido na sa kubeta, pero doon sa dulo sabi niya joke, no? So normal yun, pag napiko ka kasi sa mga tao, di ba si Vice Ganda, minsan personality, ay dumating ka na pala, hindi pa ako dumating, di ba maganda si Vice Ganda, pag may inutos ka, kunin mo yung plato, ma'am, ito ba? Hindi yan, kutsarang inutos ko, di ba? Napaka-pilosopo ni Vice Ganda. So ito si Ido, kaya siguro napikon siya dahil sa mga basher na makulit, tinatanong saan ba ang tagpuan, sabi niya sa kubeta, no? Pero sabi niya joke. So sana huwag na rin masamain niyo kasi may mga basher din na crap nila rin, i-post nila yung pagkasabi ni Ido na sa kubeta, no, na hindi daw serious. Inormal din si Ido kasi tahimik siya, tapos makulit kayo, tanong kayo ng tanong, siyempre, ganun din nasasabihin ni Ido sa kubeta, mapipikon ka eh. So sana intindihin niyo si Ido rin, no, mga ka-IDC, din sa mga basher na yan. So para sa akin itong tagpuan, no, kasi nasabi ko rin sa kasama, no, sa tingin ko ang tagpuan nila is doon sa lumang bahay nila ni Biancy, di ba sa likod may upuan, may tapos tabing dagat, yun at ang tagpuan nila, no, kasi sabi nila sa mall daw, pero grabe iniisip-isip ko, sabi ko baka doon, pero dito sa part 98, no, baka i-vlog kung saan sila matatapo, no, pero sabi ni Ido sa live niya na nakatakot, baka hindi daw siya sisipot. Siguro natatakot ito si Ido nga, baka hindi darating si Biancy, no? Pero sa tingin ko darating si Biancy. Ito si Biancy naman, kasi marami nagsabi na prank na yung sabi niya na ihinto natin. Pero sinabi talaga ni Ido sa live niya na totoo daw yun, hindi prank. Sa akin naman yung discussion namin sa Karaba, sinabi ko, hindi prank yun. Para sa akin, totoo yun. Kasi parang yun talagang feelings niya na pagod na ako. Grabe naman to, no? Normal talaga na tao ng tayo, ihinto na lang natin ito. Pero hindi siya nag-decide na ayoko na talaga, no? Feelings niya to na tama na kaya to. Paano kaya kung hinto na natin? Di ba humingi siya ng advice kay Ido, no? Hindi siya muna lumapit kay Rab. Parang si Ido muna sinabi, ihinto na natin ito. Pero hindi lang siya nagsabi na, paano kaya, no? Hindi siya nag-question. Parang, ang pagkasabi kasi ni Biancy na, no, ihinto na, parang may period, ihinto na to. Hindi siya nagsabi na, paano kung ihinto na lang natin ito? Parang magka-praga, no? Hindi siya question mark. Pero sa akin, hindi yung prank. Talagang yun ang feelings niya dahil napagod na siya sa pati siya, binabash nga siya, no? Grabe na yung bash sa kanya, mama niya, sinasali, mini-message, kung ano-ano dyan. Pero nalampasan nga nila yung mga una nilang sa Kalingap na grabe yung pangbabash. Ngayon pa kaya, na malayo na ang nararating, napabahayan na sila, marami ng sponsors, supporters. So sa tingin ko, yung noon pa na mas malala pa yung bash noon, sa tingin ko kaya nila yun. Kasi para bang sa Bisaya ba, nakubalan yun ba yung kamay mo na laging umahawak ng itak, yung parang trabaho sa farm, niya katagalan, nasugatan ka, tapos trabaho ng trabaho, may kubal na, yung palad, may kumapal na yung kubal. So sa atin din dito, no, so pag binabash ka, maya, wala na, titigas yung puso mo, bahala ka dyan, wala akong pakialam, no? So sa tingin ko, dapat lalo silang tumibay, lalo silang, wag na, yung nasanay na ba na, hayaan na yan, bahalas na sa buhay nila, basta hindi totoo yan, basta ganito ang tayo, namumuhay tayo, basta wala tayong inaapakan, wala tayong sinasaktan, bahalas na sa buhay nila. Yun na lang siguro ang gawin ng mga magulang nitong mga Kalingap Angels, no? So yun nga sa akin, hindi prank yun, talagang yun ang feelings niya, no, na napagod na siya, pero hindi niya pinilit na ayoko na, hindi niya sinabi sa vlog na yan, ayoko na, wala nang susunod na vlog, ang sabi na lang niya na parang gusto na niya hinto, no? Pero I don't know, no, na naguguluhan din ako dito sa sulat ni nanay ni Biancy na parang binabasa nila, no, na nabasa ko yun, hindi ko na lang ipapakita kasi marami naman nakarinig na yung pagkasabi niya ba na hindi namin pipilitin yung hindi daw pipilitin yung ayos sa kanila, hindi sila gusto, parang gano'n, no? So normal yun, no? Normal talaga, nasasabi talaga ng magulang yun. Kung ayaw nyo sa amin, di wag, o di ba? Kung binabasyo kami, wag. Hindi kami mamahal. Ba't namin ipipilit ang sarili namin sa inyo? Normal talaga yun, masasabi natin bilang tao, no? Lalo na sa anak natin o sa sarili natin. So, yun nga, no? Para sa akin,
Itong mga basher, sana makonsensya kayo. Tama na. Itong kababash ninyo kay Edo na ano-ano mga kwento ginagawa ninyo, ini-edit, tapos sinisend kay Viancy, sinisend sa magulang ni Viancy, na alam niya naman si Edo na walang pakialam dyan. Ito si Viancy is kaka-18 pa lang niya. So dyan pa siya nagsisimula kung paano ba yung matibay na si Viancy, pero dahil nag-aaral pa siya, 18 years old pa siya. So para bang dyan nagsisimula yung katapangan niya na para maging adult na harapin itong mga pagsufo katulad dito sa social media, no? So, yun nga, para sa akin yung tagpuan, baka doon sa tabing dagat, doon sa loma nilang bahay, na may di ba, may piggery. At sa tingin ko, may part 98 pa ito, at sa tingin ko, hindi pa matatapos ng HC. Kung sakali man ay na talaga ni Viancy, baka mga susunod na mga vlog na talagang makapag-decide na siya. So, pero sa tingin ko, ito may mga susunod pa na vlog dito sa HC. So, abangan na lang po natin sa nagmamahal sa HC. HC, huwag kayo matakot. Tuloy lang ang supportan niyo. Kasi sa tingin ko, hindi pa naman tapos, no? Normal na si Edo matakot, baka hindi sisipot si Viancy. At normal din ito si Viancy. Mapifeel niya talaga yung bang kapaguran dahil tao lang siya. No? Nag-aaral pa siya. Tapos nadidistract sa pag-aaral itong mga issue. So, dyan lang po ang ating reactions for today. Paki-like ang ating video, paki-subscribe po. At sa hindi pa nakasubscribe, please subscribe. Don't skip ad po, no? Thank you so much. God bless you and see you in my next reaction video. Keep smiling everyone and thank you for watching. Bye-bye!